So napansin ko sa kwento mo, ano siya eh, parang fast learner siya, 'di ba? Kasi sabi mo yung iba nakasama niya 10 months ahead pero siya ay ano talaga nagpupumilit na makahabol, 'di ba? So dahil diyan sa sinabi mo, parang kung walang nangyari sa kanya doon, malamang 'di ba mas mabilis siyang matuto doon sa Ateneo de Manila sana, 'di ba? Kasi gano'n yung Oo. ano niya eh, yung ugali niya, 'di ba? Yung willing Iba din. matuto. Iba din siguro. Kasi, Mhm. ang unang-unang sinasabi ko, wag na wag kayong pumayag na dyan lang kayo. Mhm. Ang rules ko kasi, same rules ng Manila. Sa team namin matagal din kasi ako sa Manila dahil lang sa basketball. So, Mhm. ina-apply ko yung anong alam ko sa pro. So, number Mhm. one na maririnig ko doon sa mga head coaches ko. Tapos, yun yung ina-apply ko. So, ang Mhm. maririnig ngayon nila sa akin, kahit na magpunta man isa sa kanila at ipapa-confirm, ang sinasabi ko, even today, win your spot. Gusto mo Mhm. maging first five? Work on it. Hmm. So, gusto mong umangat? Work on it. Kasi kung Mhm. hindi mo pinapapakita na work it ka, hanggang second stringer ka lang, hanggang third stringer ka lang. Yeah, I Pero see. doon ko ina-emphasize sa utak ni Rene na huwag ka mag-settle down na ganyan ka lang. Totoo yun. Alam mo bakit? Mhm. Kasi nga, the grip niya, yung paghawak niya ng bola nahuhulog pa. Papasahan mo siya ng bola. Pagkasalo niyan, dapat isasalo mo talagang isasalo. Catch the ball. Yung umpisa sa kanya, itatap niya eh. Mhm. Pagkatap niya ganyan, mahulog lang yung bola niya sa tapat, sa kanyang pupulutin. Mhm. Nung pinapapasalo ko sa kanya yung bola, yung baseball pass ko, talagang tumatagos yung bola. Lagpas yung bola, hindi niya masalo. Mhm. Kasi, mahina yung grip. Yung dito banda niya, mahina. Mhm. Hanggang dito sa may pulso. Kaya doon ako nag-isip na buti sana kung Manila to, o buti sana kung may kaya tong school. Mhm. Sabi ko na lang, gagawa ako ng paraan kung paano. So nag-isip lang talaga ako, nag-isip. So sinasama ko kasi lagi yan. Kasama si Judah. Mhm. Every Friday pa lang, biyahe na kami. Punta na ako doon sa mga extra ko. So Mhm. doon sa lugar na pinupuntahan ko, may nakita kong bato. Weighing 15 kilos to 18. Yun yung dinala mo dun sa Talacogon? Yun yung bato na dinala ko. Yun yung pinakauna niyang bato. Mhm. Pagka nagpunta naman kami doon sa bahay ko sa Katalunan Pequeño, yung sa treehouse ko, sa susunod ko pa ma-upload yun yung treehouse. Mhm. Nandun yung pangalawang bato niya. Kasi kahit saan Hmm. kami magpunta, may bato talaga. Ay, yung Yung parang weights nandun, gagawin nun? hindi siya weights eh. Try to picture it out sa ano mo lang. Pagka maghawak ka ng bato, wait Mhm. papakita. Kasi kung maghawak ka ng bato, igaganon mo. Yeah. Hindi mo naman ganun ang bato eh, di ba? Oo nga. Tapos yung timbang ng bato is sulit na. So, Hmm. magkakaroon ka lang talaga nun ang proper grip mo kung anong So lapad parang dito. bola ang dating nun, Oh, 'di ba? parang Yung grip bola ng ang bola. hawak mo. So, I mabigat siya. see. So, dapat Yun pala. ipipress mo to. Hmm. Ipipress mo. So, yung si Rene noon, nung unang dating dito, hindi nga makaganon ng bola eh. Hindi niya mahawakan eh. Hmm. Nung nagawa namin yung mga ganon na training, lumakas yung dito niya, pati hanggang dito. I So, see. ang pangatlong bato niya tumitimbang na ng 35 to 40 kilos pataas. Bigat Ganon ang nun. pag-squat. Umulan, umaraw yan. Yung putik sa katawan, meron pa. Hmm. Hindi mo pwedeng sabihin na, "Oy Rene, umuulan, hinto ka dyan." Ang rason yan,
kailangan ko matapos to, sabi ni coach eh. Hindi naman to para sa palakihan ng katawan. Ang sa kanya, gusto makita ni coach, yung talaga natututo ako. Improvement. Yeah. So, porsigido talaga siya sa mga yung career na pagiging basketballista. Kumusta naman siya sa sa mga kaibigan niya, kalaro, kalaban sa basketball, yung pag-uugali niya, ano yung napansin mo doon? Si Rene, Sobrang bait ba siya? gentle giant. Mm. Kumbaga, mga kaklase niya malambing. Sa mga kaibigan niya, mostly sa mga bagong dating, ang masabi niya, pasok kayo, dito na kayo. Kahit na hindi pa ako yung kaharap ng mga bagong dating, pinapapapasok niya na. Pasok kayo. Pahinga muna kayo habang wala pa si coach. Siya nag-entertain. Tapos magpapakilala siya sa sarili niya, siya si Rene, ganyan. So, some of that guys, nakapag-post na sila sa panghihinayang. Kasi ikaw talaga yung unang sumalubong sa amin, ikaw yung nagpapapasok sa amin, ikaw yung nag-entertain, thankful kami kasi mga ganun. Pagdating naman sa game, may game kami na na first runner-up lang yung inabot namin. Kasi nagiging sobrang physical hanggang pinagsusuntok siya. Nanood pa nga yung mama niya nun eh. So, pinagsusuntok siya, hindi siya lumaban. Taas lang ng kamay ng ganun. Tinatago niya lang yung mukha niya. Kasi, ang rason ko din naman, pagka may nananakit, huwag gumanti. Hanggat maaari, huwag kayo maging mauna sa gulo. Kasi, kunwari, sinaktan mo yung kalaban. Ngayon, ang ganti yung mga first 5 mo, ang magantihan. Worse yung mangyari. So, sinong nawalan? Ako. I see. Yeah. So, dyan pa lang, yung hanggat maaari, ayaw ko yung team ko yung nangunguna. Then, pagka may ginawa yung team ko, bawat laro ko, may ginawa niya, next game, upo siya. Hindi ko talaga pinagpapalaro. So, in 5 years time ko dito, yan talaga ini-impose ko. Kung may nananakit, just tell me. Trabaho ko yan as coach. Ako ang magko-complain. So, I see. Kaya dala-dala niya yung sportsmanship na ganyan. Kaya pala yung mga videos na kitang-kita talaga sinaktan siya, tumingin lang siya, hindi siya gumanti. So, that explains. Kasi yun yung payo mo bilang unang coach. So, that's good. Yeah, fast forward tayo, ngayong 2026. Kailan yung huling communication niyo sa kanya? Tawag ba or text? Sa physical na magkaharap is during awarding sa GG Cup. Nangyari ito dyan sa Buhangin, Gaisano, Buhangin. Nag-usap kami. Then sabi niya, tawag lang ako sa iyo, coach. Tapos yung huling pag-uusap namin sa video call, June 5. So, yung sinabi mo na daw, 'di ba, nung sa interview doon sa ABS-CBN, sinabi mo na may mention siya about aqua training. Ano ba 'yun? On the day mismo or few days before? Yung tawag niya kasi sa akin June 5, that was Friday. So, ang sabi niya lang sa akin, coach, mag-aqua training kami. So, sabi ko, alam ko yun sa akin alam ko. So, sabi ko, kung pwede, sabihan mo yung mo. Sabihan mo yung mga panel of coaches na kung pwede mag-skip ka. Pwede ka naman makiusap Makiusap ka lang ng tama. Mag-skip ka. Sabi niya, sa team, man yan, coach, activity. So, ay nako rin Sabi ko, kilala kita. Kahit na pansinin nyo yung mga laro niya, yung sa takbuhan, pagka matutok sa kanya yung camera, pagka may mga fouls, di ba yung hinga niya iba? Yeah. So,
Pero yung guts, andun eh. Built na yun eh. Kasi nasanay yun sa akin na talagang pagka nawawala ng hangin, binabato ko lang ng malamig na tubig yung mukha niyan eh para mag-freshen up yung bata. So, sabi ko, kilala kita. Nawawala minsan yung hinihinga mo. Sabi niya, kailangan ko siguro, try ko lang din. Sabi ko, basta sundin mo pagka sa mga usapin na ganyan, kilalang kilala kita. Kung pwede lang mag-skip ka. Pwede, wala Yeah, namang pero mawawala kung excuse ka. pero may alam ka ba na marunong siyang lumangoy or hindi siya marunong lumangoy? Pagka pinag-uusapan natin yung langoy, wala akong masabi. Grabe. Kasi nakasama mo sa pool, di ba? Nakita ko yung picture na sa pool kayo eh. Maliban dun sa pool, yung sa sapa na lang. Yung sapa namin sa Katalunan Pequeño, yung malaking sapa. Maraming nalulunod dyan. Actually, maraming naka-record na nalunod talaga dyan. So, sa lawak ba naman yan? Pinalangoy ko siya na, kaya mo ba pag ganun? Sabi niya, dali-dali lang yan, coach. Pero ang ginawa niya, sinalubong niya yung current ng sapa. Pag ilang minutes lang, nandun na. Nasa tawid na. Oo, tapos tumawa pa. Isipin mo din to kung nasa pool kami. Regular na pang talaga na pool. Kung tayo tatalon sa pool, talagang bubuelo. So, kung ito yung nakapahulog lang ng pag no? Pagkatingin mo, nandun na sa kabila. Marunong talaga siya. Marunong. Kaya siguro yung parents, pati na siguro ikaw, nung nabalitaan mo na nawala siya dahil sa lunod, ang laking question mark talaga ang iisipin mo. Oh, normal.